Ang buhay ko sa Canada. Hindi ko kinakahiya ang buhay na ito. Sa totoo lang, ipinagmamalaki ko pa. Dahil dito sa Canada, sa ilang buwan kong pamamalagik, mas lalo kong natutunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng dumiskarte, magsikap, at huwag mahiya sa kahit anong marangal na trabaho. Hindi naging madali ang buhay abroad. Kailangan mong matutong kumilos, maghanap ng ibang pagkakakitaan, at sulitin ang bawat pagkakataong dumarating. Bukod sa regular kong trabaho, naghanap din ako ng ibang paraan para kumita. May mga panahon na 3 trabaho ang ginagawa ko sa isang araw. Opo, tagalinis din ako, at hindi ko iyon ikinakahiya. Dahil para sa akin, walang maliit na trabaho kapag marangal at pinaghihirapan mo. Ang mahalaga, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo. At napakaswerte ko rin dahil napakabait ng mga naging amo ko. Hindi lang nila ako sinuportahan sa trabaho, kundi pati sa mga ginagawa kong dagdag na pagkakakitaan. Kapag may mga kalakal sila, ibinibigay nila sa akin. Kaya talagang nagpapasalamat ako dahil nakatagpo ako ng mga taong hindi naging hadlang sa mga pangarap ko, kundi naging bahagi pa ng journey ko. At kahit ilang buwan lang ako na malagi sa abroad, masasabi kong may napala ako at may naiuwi akong magagandang bagay mula sa pagtatrabaho ko roon. Nabili ko ang mga pangangailangan ko, nakapag-ipon kahit papano, at higit sa lahat, nakapagpadala ako para makatulong sa pamilya ko. Para sa akin, malaking achievement na yon. Hindi man ako nagtagal sa Canada, pero sa maikling panahon na yon, marami akong natutunan. Natuto akong maging mas matatag. Natuto akong maging mas madiskarte. Natuto akong pahalagahan ang bawat kinikita ko. At higit sa lahat, natuto akong huwag ikinakahiya ang anumang trabaho basta ito ay marangal. Pero ang pinakamagandang naiiwan sa akin ng Canada ay hindi lang ang mga karanasan sa pagtatrabaho, kundi ang mga taong naging bahagi ng buhay ko roon. Marami akong naging kaibigan at hanggang ngayon, hindi napuputol ang communication namin. Ang mga naging amo ko noon, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Updated pa rin kami sa isa't isa. Nagtatanungan kung kumusta na ang buhay at nakakatawang isipin na kahit matagal na akong wala roon, hindi nila ako nakakalimutan. At ang nakakatuwa pa, hinihintay daw nila ang pagbabalik ko. Kaya kung darating ang pagkakataon na makabalik ako sa Canada, alam kong hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ang mga trabahong ginawa ko noon. Hindi dahil wala na akong ibang gustong gawin, kundi dahil hindi ko ikinakahiya ang pinanggalingan ko. Babalik ako na dala ang mga alaala, karanasan, at mga taong naging bahagi ng buhay ko. At siguro kapag dumating ang araw na yon, iba na ang pakiramdam. Dahil babalik ako hindi bilang taong takot magsimula, kundi bilang isang babaeng minsang nangarap, naglakas loob, dumiskarte at napatunayan na kaya pala. Kaya kapag nakikita ko ang mga lumang video na ito, hindi ako nahihiya. Napapangiti ako. Dahil bawat video ay paalala kung gaano ako nagsikap noon. Hindi man naging madali ang buhay ko sa Canada, masasabi kong sulit ang bawat pagod. Dahil hindi lang ang pera ang naiuwi ko mula roon, kundi mga aral, karanasan, pagkakaibigan, tapang at diskarte na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. At kung may pagkakataon akong bumalik, babalik ako. At oo, kung kinakailangan, gagawin ko ulit ang trabaho kong iyon. Dahil iyon ay isa sa mga kabanata ng buhay ko na hindi ko kailanman ikinakahiya. Canada Days, ang panahon na lalo akong natutong dumiskarte, magsikap, at maniwala sa sarili ko. At sa mga taong naging bahagi ng buhay ko roon, see you again, Canada. Babalik ako. Nakukubli sa liwanag at kisla.